Okay, magandang araw mga suki. Dito naman tayo sa quadratic equation. Ayan. Ano nga ba yung quadratic equation? Ayan, tingnan natin. Ayan, ang haba. Ayan, basahin na lang natin. So, a quadratic equation in one variable is of the form ax squared plus bx plus c equals 0. Ayan. Tandaan nyo tong format na to. Ax squared plus bx plus c equals 0. Ano nga ba yung a, b, c na yan? Malalaman natin mamaya. Ito na pala. So, where a, b, and c are real numbers and a is not equal to 0. So, ibig sabihin, bawal siyang maging 0. This form of quadratic equation is written in standard form. Ibig sabihin, ito, yan yung kanyang standard form. So, in this equation, ax squared, yan yung ating quadratic term. Ayun. Tapos, yung bx, yan yung ating linear term. And c is the arithmetic or constant term. So, in addition, yung a natin in the quadratic term is the coefficient of x squared, which may be positive or negative, but not equal to 0. Ibig sabihin, itong a na to, ito yun. Ayan. So, pwede daw siya maging positive, pwede siyang maging negative, pero bawal siyang maging 0. Okay po. Next, yung b naman, ito, yan yung linear term. Coefficient yan nung sa bx natin. Okay? So, which may be positive, negative, or 0. So, ibig sabihin, itong b na to, again, pwede siya maging positive, pwedeng maging negative, pwede rin siya maging 0. Hindi katulad nung a dito. Bawal siyang maging 0. And then last, yung c, or yung arithmetic term, ayun, ganun din. Pwede siyang positive, pwedeng negative, or pwedeng 0. Example na tayo para mas maintindihan nyo. So, dito tayo. Ayan. So, tingnan nyo to quadratic equation in standard form. So, we have ax squared plus bx plus c equals 0. Ito yung example. So, we have x squared plus 3x minus 15 equals 0. So, yung quadratic term, yan yung ax squared. So, ito yun. Ayan, yan yun. So, yan yung quadratic term, x squared. Ang linear term, yung pangalawa. Simple lang. So, positive 3x. Or simply, lagay nyo na lang 3x. And then last, yung arithmetic term, or yung c, yan, tapatan lang, is negative 15. Wag pong kalimutan yung sign na negative. Pero kapag positive yan, tulad ng 3x, positive 3x, okay lang yan na 3x. So dito naman, kung sakali naging plus 15 yan, syempre ang ilalagay nyo na lang dito is 15. Kaya lang dahil minus 15, so lagi niyang bit-bit yan yung sign na yan. Negative 15. So, therefore, teka lang, may COVID na yata ako. Ayan. Ito na. Ano yung A, ano yung B, ano yung C? Ano nga ba yung A, B, C? Coefficient. So, dito, x squared to. Kapag walang nakalagay dito sa kanyang kaliwa na number, automatic yan, 1. Ito, 1x squared yan Kaya lang, hindi na kailangang ilagay yung 1. So, simply x squared na lang siya. Kaya ang coefficient niyan is 1 kapag walang nakalagay dito. Sunod, dahil 3x to, ayan, so ang b natin is equal to 3. And then last, yung c natin, ayan, simple lang, negative 15. So another example tayo. Ay, teka lang, sobra. Ay, ayun. Ito. Determine if the given equation is quadratic. If yes, identify the values of A, B, and C. Ito.
3x squared plus 2x equals 9. Kapag nakaganto siya, dalhin nyo muna sa form ng standard form. Ito. Kailangan nauna yung may exponent na 2. Sunod yung may exponent na 1. Yan. Parang kanina lang din. Walang nakalagay dito, automatic 1. So, ibig sabihin, kapag wala naman nakalagay na exponent, automatic ang exponent niyan is 1. So, sunod-sunod lang. Yung may squared, tapos yung wala. Tapos yung constant. Dito tayo. Wala sa mga sobra. Ito. So, 3x squared, copy lang. Ito na yun. Yung quadratic term. Then, 2x. Tapos, itong 9, lipat natin sa kaliwa. Ano yung sign ng 9? Positive. So, kapag dinala mo dito yan, sa kabila, or yung tinatawag nyong transpose, yung positive magiging negative. Kaya naging negative 9. So, naging na siyang 3x squared plus 2x minus 9 equals 0. So, madali na yung ABC niyan. Ito lang yun, yung mga nandito. So, A equals 3. B equals 2. C equals negative 9. Dito tayo, sunod. Determine if the given equation is quadratic. So, ganun lang din ulit. Identify natin yung A, B, and C. Ibang ano na naman to, itsura. So, kapag ganito, alam nyo naman yung foil. Diba? So, try muna natin to. X times 2x, 2x squared. X times positive 3, positive 3x. Tapos dito naman, negative 5 times 2x, negative 10x. Negative 5 times positive 3, negative 15. Tapos equals 7. Ano yung usapan kanina? Dalhin sa standard form. So, para simple, dalhin nyo muna lahat sa kaliwa. Ito. Kopya, kopya, kopya. Yung 7 na positive, nilipat, naging negative 7. So, tingnan nyo to. 2x squared, wala siyang similar term. Wala. So, solo niya. Kopyahin nyo na lang. Dito, meron tayong positive 3x, meron tayong negative 10x. So, pag pinagsama mo yan, magiging negative 7x. Tapos, ayun, yung sa review lang natin. Negative 15 minus 7. Parehong negative. So, 15 plus 7, 22. Tapos, copy lang or lagyan nyo lang ng negative. Ayan, buo na. So, ang A natin is 2. Ang B natin is negative 7. Huwag pong kalimutan yung negative. Okay? Tapos, C, negative 22. Okay po. Dito tayo, susunod. Determine if the given equation is quadratic. If yes, ayun, parehong instruction na naman. ABC. 2x squared minus 15 equals 2 times x squared plus 7x. So, ayusin nyo muna. Kopyahin nyo to. Ito, distribute natin. Itong 2 dito. Ito, tsaka to. So, 2 times x squared, 2x squared. 2 times 7x, 14x. So, 2x squared plus 14x. Usapan, dalhin lahat sa kaliwa. So, 2x squared, kopya. Tapos, para mabilis, pagtabihin natin yung mga similar term. Itong 2x squared dito, dahil positive yan, nung nilipat, naging negative 2x squared. Tapos, 14x, positive pa rin, nung nilipat, naging negative 14x. Tapos, kopyahin nyo lang tong negative 15. 2x squared minus 2x squared, 0. Ano naiwan? Negative 14x minus 15. So, kung mapapansin nyo, walang may squared. Kapag walang may squared na ganyan, ang exponent dito 1. Tingnan nyo to Since the resulting equation has a degree of 1, ito yung 1 dito, exponent, then it is not quadratic. So, thus, negative 14x minus 15 equals 0 is a linear equation.